Nais ba ninyo na pakinggan at ipagkaloob ng Diyos itong mga panalangin na meron po kayo? Ano ang dapat nating gawin? Tuwing kayo po ay nagtutungo sa simbahan na ito upang dumalo ng ating healing mass, lagi may bitbit kayong mga panalangin, mga dasal, kahilingan na nais po ninyong makamit sa inyong buhay. Ang tanong ng Panginoon sa atin lahat, nais ba ninyo na pakinggan at ipagkaloob ng Diyos itong mga panalangin na meron po kayo? Ano ang dapat nating gawin? Napakalinaw po mga kapatid ang ebanghelyo ng Panginoon sa araw na ito. Dalawang tao ang nagtungo sa bahay ng Diyos, at ang dalawang taong ito ay isang Pariseo, isang publikano. Sila po ay sabay nanalangin sa harap ng Diyos. Subalit, sino ang kinalugdan ng Panginoon? Sino ang pinakinggan ng Diyos sa kanilang mga dasal? Unahin natin ang Pariseo. Ano ang laman ng kanyang dasal? Siya po ay nagmataas sa harap ng Diyos. Pinagyabang yung mga mabubuting ginawa niya at nilait yung publikano na makasalanan. Sa makatuwid, hindi ganyan ang nais ng Diyos tuwing tayo ay nananalangin. Kaya nga po ang Pariseo ay hindi kinalugdan ng Panginoon dahil sa kanyang pagmamataas sa harap ng Diyos. Ang ikalawa po ay isang publikano, isang taong makasalanan. Nang siya po ay nagtungo sa bahay ng Diyos, ayon sa mabuting balita, hindi siya makatingin sapagkat ramdam na ramdam niya yung bigat na kanyang daladala. Bagkus ang lalaking ito ay nakayuko at dinadagukan ang kanyang dibdib at ang kanyang panalangin, Panginoon, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y makasalanan. Ang lalaking ito, mga kapatid, ay kinalugdan ng Diyos. Pinakinggan ang kanyang kahilingan. Bakit? May tatlong katangian ang kanyang panalangin. Unang-una sa lahat, punong-puno ng kababaang loob ang kanyang panalangin. Hindi siya nagmayabang, hindi siya nagmalaki sa Diyos. Bagkus, mga kapatid, inamin ng lalaking ito yung kanyang nagawang kasalanan. Ramdam na ramdam niya yung bigat na hindi siya karapat-dapat na pumasok sa bahay ng Diyos sapagkat alam niya mabigat ang kanyang daladalang pagkakasala. Kababaang loob, pag-amin na tayo ay makasalanan. Pangalawa, ang kanyang panalangin ay punong-puno ng pagsisisi. Hindi lang niya inamin yung kanyang kasalanan, bagkus ito ay kanyang pinagsisisihan. At ang sabi niya sa Panginoon, hindi ko na gagawin, hindi ko na uulitin ang mga pagkakasalang ito, sapagkat alam ko ang kasalanan na ito, ang tagal ng panahon na ginawa ko. Nagsisi siya at nagbalik loob sa ating Panginoon Diyos. At ang pangatlo, mga kapatid, ang panalangin ng lalaking ito ay punong-puno ng pananampalataya. Alam niya ang Diyos
ang magpapatawad sa kanyang kasalanan. Alam niya ang Panginoon, mga kapatid, ang tutulong sa kanya upang lahat ng kanyang pinagdadaanan, lahat ng bigat na daladala niya, lahat ng kasalanan ay mawawala. Kaya nga po ang lalaking ito ay umalis ng bahay ng Diyos na punong-puno ng kapayapaan ang kanyang puso. Pinagpala siya ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, mga deboto ng ating mahal na ina, lahat kayo nananalangin sa Diyos. Alam ko, katulad ng publikanong ito, itong makasalanan na ito, ganito tayo manalangin sa harap ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo pinagpapala. Umuuwi kayo lagi bit-bit yung kapayapaan, kapanatagan ng iyong kalooban. Bit-bit ninyo yung sagot ng Diyos sa inyong mga dasal, sapagkat lahat tayo, kasama kayong sumusubaybay online, tuwing kayo po ay nagtutungo sa bahay ng Diyos, ramdam na ramdam ninyo yung pagsisisi, yung kababaang loob, yung pananampalataya. Kaya nga po, lahat tayo rito, mga kapatid, ay lagi tumatanggap na walang hanggang pagpapala, mga biyaya, lalong higit yung pagpapagaling na kailangan po natin sa buhay na ito. Kaya muli, inanyahan ko kayong lahat sa isang healing prayer. Katulad po ng lalaking ito, nalangin sa harap ng ating Ama. Isinangguni niya ang daladala niyang panalangin. Sa pamagitan ng healing prayer na ito, mararamdaman po ninyo ang presensya ng Diyos na siya ang magbibigay sa atin ng kasagutan anumang panalangin ang daladala po ninyo.